Yes, magandang araw mga kapatid, mga kabayan. Pag-uusapan natin kung paano gumawa ng tama at effective na resume. Ano ba yung tama at effective na resume? Karamihan, siyempre sa mga baguhan. Para lang naman to sa mga baguhan yung mga nag-apply. Karamihan, pag gumawa ng resume, yung nilalagay doon yung height, color of the eye, yung weight, pati hobby, sinasali pa. Lahat yan, hindi na kailangan yan. Ito yun, ang dapat natin pag-usapan. Pag-usapan natin yung structure ng resume, yung content, yung delivery, at yung last, yung part, kung ano yung end game mo, yung gagawin mo pagkatapos ng interview. Kasi tinatanong ka kung may sasabihin ka ba. Yun. Pag-uusapan natin yan at the later part. Ngayon, anong dapat mo ilagay sa resume? Una, ilagay mo doon siyempre picture mo, pangalan mo, email, at saka contact number. Yun lang naman yan. Email at saka contact number, doon yun sa pinakataas. Either lagyan mo sa left or sa right side. Tapos, mas baba noon, maglagay ka ng counting sentence. 2 to 3 sentences doon. Expert in sales, manageable, increase sales every quarter. Ganun yung introduction mo. May introduction yan. Pag susunod, ang kadugtong noon sa baba ng introduction mo, work experience ka agad. So ngayon, ano bang klaseng work experience ikaw? Kung ang gusto mo, kung ang trabaho mo na gagawin, gusto mo sa sales. So ngayon, yung experience mo dapat sa sales. Huwag kang mag-apply ng sales na yung experience mo sa warehouse. O di kaya yung experience mo sa coffee shop. Wala lang, may sales dyan, baka pwede kang matanggap. Baka warehouse ka nga, ilagay yung experience mo, warehouse, ilagay ka sa warehouse. Pero technically, hindi pwede, di bagay. Kasi yung experience mo nasa warehouse, experience mo nasa coffee shop, nasa hotel, tapos nag-apply ka doon sa sales. Ngayon, gawin mo, maglagay ka ng sales experience doon. Kung anong experience na nalalaman mo sa sales. Pangalawa, sales pa din, para at least mapagtibay yung sa una at pangalawa. Yung pangatlo, yung sa pinakalas, yung first experience, second experience. Yung una, sales experience. Tapos pangalawa, sales pa rin. Para yung una mo, may ano ka dito, may support ka dito. Kumbaga dito, nag-umpisa ka as an entry level sales. Dito, nagiging supervisor ka. Dito, kung ano ba yun, baka lagyan mo dyan ng ibang experience. At least may variety of experience ikaw. Tapos doon mo na idugtong yung certification mo, yung mga training mo. And lastly, doon kung gusto mo ilagay yung hobbies mo, marunong ka sa basketball, sa volleyball, sa swimming, lagyan mo doon ng hobby mo. Actually, hindi na kailangan yan. Yung last part, yung biodata mo, yung pangalan mo, yung ang date of birth, hindi na rin kailangan ilagay mo lang doon yung yung birthday mo o ano, basta mga biodata mo lang doon sa last na yun, tapos pangalan mo, pirmahan yun, tapos yun ang content mo. Ngayon, paano mo i-deliver yun during interview? Tatanungin ka ng manager o ng HR, tell me about yourself. Pag sinabing tell me about yourself, huwag kang magsabi na marunong ka magluto, hobby mo, hindi yun. Ang ibig sabihin ng HR o ng manager, ano yung work experience mo. Banatan mo kagad sa una. 10 years ako nagtrabaho sa sales, ito mga accomplishment ko, ito yung mga problema na nakaharap ko, binigyan ko ng solusyon. Now I'm a full-time like this, like that, related sa sales. Especially
magbibigay ka ng value kung ano yung na-accomplish mo every quarter, every sales. Yun ang hinahanap ng nag-i-interview sa iyo, yung mapakinabangan ka. Okay? Ngayon, ano pa? Yung last part, yung pinaka-importante, yung last part, sabihin sa iyo ng interview, Mr. So and so, ano ba yung may katanungan ka? Pag sinabi niya may katanungan ka, diretso ka agad sa sasabihin mo, Sir, I'm happy and satisfied with our interview. May I expect the offer letter today? Pag sinabi niya, okay, wait for 1 day, 2 days, maybe may bigay sa sayo. O kung sabi niya, wait ka, hintayin natin yung CEO, pagpipirma ng offer letter, yun, pasok ka na. Almost, tanggap ka na. Pero pag sinabi niya, let us see, may mga in-interview pa kami, baka ma-shortlisted ka, wala na, panis na yan. Okay lang, short experience, charge na lang yun sa experience mo. Kasi ganun talaga. Sa competition, maraming competition dun. So yun lang. Yung structure ng resume mo, yung content, yung delivery during interview, ma-explain mo lahat yung nilagay mo dun. At yung last na parting shot, kung ano sasabihin mo kagad, kailangan ko ng offer letter. Diyan mo malalaman kung yung interview mo nagiging effective, na-convince mo yung nag-interview sa'yo or hindi. Pag hindi, wala problema, punta sa ibang interview. Okay?